ang mensahe ko po sa ating mga taga-Manila, matuto na po tayo mamili ng ating kinatawan. Maawa na po tayo sa ating buhay. Huwag na po tayong paluloko. Kung sakaling man po dumating ang pagkakataon na humingi ng pagkalinga sa ating si Mara Tamundong, pagkaisahan na po natin siya, na ilagay natin siya sa dapat ng kalagyan para ang kanyang pagtulong po at pagmamalasakit ay may pagpatuloy na gusto. Vision po nito na ang ilaw sa reforma ng Maynila. Dahil sa siguro naman po hindi kaila sa inyo na marami tayong problema dito sa Luzon ng Maynila. Kaya po kami po buhat sa iba't ibang sektor ng lipunan ng Luzon ng Maynila ay nagkaisa para maitatag po itong ilaw sa reforma ng Maynila. Ako lang po si Chairman Jose Abrito. Nanungkulan po ako sa Barangay 767 ng 35 years o 3 dekada at kalahati. Sa kasalukuyan po, hindi po ako barangay chairman dahil kasi natapos na po ang aking panunungkulan. Pero nakita ko po ang kanyang ginagawa sa Maynila na kailangan po natin tapatan din po ng pagmamahal na katulad ng ginagawa niya sa atin. Sir, magandang gabi po, sir. No, base po doon sa karanasan po ninyo, sir, sa haba ng panahon ng pagiging chairman po, ano po yung masasabi niyo po sa ginagawa po ni Miss Mara Tamundong? Dito lang po ako nakasaksi na isang taong hindi naman po siya empleyado ng gobyerno o nanunungkulan sa gobyerno, pero all year round po siya tumutulong sa mga Manileño. Lalong-lalo na po ang malasakit niya sa mga senior citizen at sa mga kabataan at sa iba pang sektor ng lipunan natin, pinabayaan ang kasalukuyang nanunungkulan. Ako po nanungkulan po ako ng 3 dekada at kalahati. 35 years po ako bilang 10 barangay. Marami na rin po ako nakasalumuhang umarap sa barangayan na nanangako na sila ay magtataguy ng tunay na reforma sa Maynila. Pero kung masasaksihan niyo po ngayon, dito lang po kauna-unahang tao na hindi naman po taong gobyerno, hindi naman po siya politiko, pero inuubos niya po ang kanyang oras at panahon para lamang matulungan ang mga pinagkaitan ng tulong ng ating gobyerno. Sana po tayong mga Manileño, matuto na po tayo. Maghahanap tayo ng tunay na pagbabago at bigyan natin ng pagkakataon ng mga taong ito na katulad ng ating mundo. Wala na po tayong makikitang tao na magmamahal na katulad ng ginagawa niya na araw-gabi tumutulong po siya. Ang pagkakaintindi ko po, kaya po siya tinawag na Super Mara, sa dahilan po mabilis po siyang umaksyon at tunay na may malasakit po sa mga Manileño. Huwag na po tayong paluloko sa mga taong lumalapit sa atin, nangangako na sinasabing susuportahan tayo. Tingnan po natin ang Maynila ngayon. Ano na po ang nangyari sa Maynila? Na malapit. Kung sinasabi nga nila, na ito ang Manila daw po, kung saan daw po ang Maynila, nandun po ang bansa. Pero nakikita po natin, napabayaan po talaga ang Maynila. Hindi ko lang alam, o hindi ko lang, ayaw ko lang sinasabi natin na mukhang dinidilensyahan na lang tayo ng mga nanunungkulan sa atin. Yun lang po ang masasabi ko. Sir, ano po masasabi niyo sa launching ng ilaw ng reforma sa Maynila? Kanina po, nasaksyan ko po yung sa parang ang paglulunsad po ng tinatawag nilang IRM, Yes. pang ilaw sa reforma ng Maynila, para po maihantulan natin sa unang sigaw sa Balintawak. Pero ito ay nilunsad lang po sa makasaysayan, sa Max Restaurant. Pero nakita naman po natin ang mga response ng mga ng senior citizens natin. Talagang gustong-gusto nila na magkaroon ng reforma sa siyudad ng Maynila sa pamamagitan po ni Mara Tamundong. Sapagkat nakita nila ang tunay na malasakit ni Mara sa kanilang haray. Magaling po, magaling. Sir, mensahe po para sa ating mga Manileño. Ay, ang mensahe ko po sa ating mga taga-Manila, matuto na po tayo mamili ng ating kinatawan. Maawa na po tayo sa ating buhay. Huwag na po tayong paluloko. Kung sakaling man po dumating ang pagkakataon na humingi ng pagkalinga sa ating si Mara Tamundong, pagkaisahan na po natin siya, na ilagay natin siya sa dapat ng kalagyan para ang kanyang pagtulong po at pagmamalasakit ay may pagpatuloy na gusto. Yun lang po. Sir, mensahe po para po kay Ma'am Mara Tamundong. Kay May Mara Tamundong, pagpatuloy niyo lang po, Ma'am Mara, ang iyong ginagawang malasakit sa ating mga senior citizens at mga kabataan. Huwag po kayong magsasawa
patuloy lang po tayo. Huwag niyo po intindihin yung mga sinasabi natin mga baser. Naiingit lang po yan sila sa inyo sapagkat ikaw lang po ang may katangian na ganyan. Hanapan niyo ako ng isang tao na nanunungkulan na katulad wala po tayong makikita. Dito lang po sila. Kaya patuloy ka lang, huwag ka lang huminto sa pagmamahal sa iyong mga Maraming salamat po, sir. Magandang gabi po muli sa'yo, Chairman.